may mga tao na willing makinig din sa'yo, kung makikita mo lang din sila at pagbibigyan mo yung sarili mo na magpatuloy. Kung hindi ngayon okay, baka bukas. Kung hindi pa rin bukas, sa Sa susunod sunod na na bukas. araw. Pero okay lang ba yun? Na somehow binabrush off din kung ano yung Oo. pinagdadaanan mo. Depende siguro kung gaano kayo ka-close, di ba? Okay, yeah. O pero kung kunwari, di kayo masyadong close, tapos nagbiro ka kagad ng ganun, baka pwedeng isipin nung kausap mo, hala, di niya siniseryoso yung problema ko. Di ba? Parang, kaya depende talaga. Pag kayo ay sobrang close, Yung level of closeness. oo, na nakalimutan mo, natawa na lang kayo, okay lang yun. Kaya importante, Rian, na ang kinakausap talaga natin sa mga ganitong bagay, kung accessible naman sa atin, are the experts like you, psychologists. Kasi alam nyo Oo. like, kung anong dapat gawin, ano datang hindi sabihin. Oo. Kasi para sa mga hindi naman nag-aral niyan, aminin na natin o hindi, di ba talagang parang, carry mo yan. Oo. O makakahanap ka rin ng iba. Or, eto madalas, kapag nagkukwento ka that you're feeling, sabihin na natin, wasak ako ngayon, mapa sa work man yan or sa love life, tapos, sasabihin sa'yo na parang, arte-arte mo naman, ang dami nga dyan, mas matindi pa yung pinoproblema kaysa sa'yo. Paano yung ganun? Nakaka-offend yun. Yes. Diba? Kasi Oo. parang insensitive talaga niya. Yes, oo. Oo. So, paano yung ganun? Ito nga yung gusto ko sana matutunan ng mas marami sa atin na mas matuto tayong makinig talaga. Kasi yung parang comment tayo ng comment, no? Na parang, hindi natin alam yung pinagdadaan. Ikaw ba, matutuwa ka kapag ginanong ka ng kaibigan mo? Di ba? Parang kasi, yun din feeling ko para ma-develop din yung empathy natin tsaka yung compassion natin sa isang tao. Gawin na natin pinaka-basic. Ilagay natin yung posisyon natin dun sa taong merong ganong klase ng problema. 'Di ba? Ano ba mararamdaman mo kung feeling mo sobrang seryoso ka? O parang pwede naman sabihin na iba, ako di ako ma-offend. Talaga ba? I mean, kailangan Hindi mo sure di mo din kapag sure, sa'yo na di ba? nagawa. Pero True. yung basic talaga is maganda sana na alam mo yun, minamatch natin yung energy niya, nakikinig talaga tayo, present tayo sa kanya, nag-a-ask tayo ng question para mas ma-clarify natin kung nagigets ba natin yung tao, di ba? At naririnig na din yung sarili niya, yung ganun. Doon ba sa mga napag-aaralan ninyo or sa mga clients mo, marami ba dyan yung paglapit sa'yo na inaamin talaga nila that they're not okay? Or mas marami pa rin yung parang mukhang okay but deep inside durog na pala? Oo. Iba-iba talaga sila, pero maraming mga interesting na parang mga tao na lumalapit. Pag una mong, ito ang interesting, no? Pag nagtatanong ka, kakamustahin mo kasi muna sila, kamusta? Marami pa rin ang default answer, okay lang. Yeah, we're always like that. Di ba? May pagka ganon. Oo. Kaya usually, tatanungin ko sila, Kabisado mo na ba pag sumagot sa'yo ng gano'n? okay, Sino sige, yung mga explore hindi pa okay? natin sa isip Oo. ko. Sa mind ko, hindi to okay, imposible kasi kaya ka nga pumunta sa akin, di ba? Oo. Pero default Eh, gusto answer, lang niya sumelfie sa'yo. di ba? Parang gumano. Oo. Kaya parang may times na i-explore ko pa na parang, okay, so, pero this week, ano ba yung mga nangyari sa'yo, no? Pero Parang, why are we like that? Why are we wired in answering, okay lang, kahit alam natin na hindi hindi? talaga, di ba? At tayong mga Pinoy kasi kung titignan, di ba, laging sinasabi na masayahin tayo, ganyan, na ang strong-strong natin, resilient, grabe nga, di ba? Sobrang na-romanticize na pagiging resilient natin. True. Na para bang kailangan, kapag may problema ka, hindi dapat mahalata ng iba. Parang gano'n. So parang ayaw natin na maging pabigat tayo sa mga tao sa paligid natin. Kaya naman, kapag may nagtatanong sa atin na very personal, kamusta ka? Okay lang. 'Di ba? Ay, nahihiya tayo na malaman nila na meron tayong pinagdadaanan kasi sa atin may social and cultural stigma pa din na kapag may problema ka tapos nag-open up ka, pwede ka makita as weak. Ngayon pa lang sa comment section, may kita may mga batang 90s na iba. Hindi ko nila lahat kasi ako batang 90s din. Ano ba yan? Para may hinang nila lang. May mga nagko-comment pa ng sa gano'n mga Gen Z. Oo, sa mga Gen Z na parang, di okay. Tayo, di ba? So, Tayo na. tayo na, ikaw na. O, bibigyan na kita ng medal. May mga gano'n. Laging kino-compare, no? Oo. So parang, yun nga, tulad nun, kung bakit default answer natin yung ganun. Kasi nga may senyales pa rin ng pagiging weak kapag nag-open up ka. Pero good thing na slowly, nabe-break na natin yun eh. Yeah. O kasi halimbawa noong 2020, yung first 2 years, ang usually lumalapit sa akin, puro babae. Pagdating ngayon, ang dami ng mga guys din na nagsha-share. That's good. Tapos may mga LGBTs na din. Ang dami na. So parang hindi na puro babae lang yung nag-open up. Kasi sa mga studies,
yung mga babae, mataas yung kanilang help-seeking behavior compared sa mga guys. Yes. Good thing ng pati mga lalaki ngayon, lumalapit na din sila. At ang good thing din, hindi nila inaantay na lumala. So, doon ako thankful na ang dami na ngayon nag-ask ng help na hindi pa nila pinapalala yung problema. Ngayon lang, gusto lang nila i-check. So, yun. Na okay pa ba ako? Okay pa ba ako? Paano mo malalaman kung malala na? Kasi like, me for example, para na akong hindi ko alam kung ganito rin yung iba. Yung para ka talagang robot. Oo. Na yung parang tutulog ka. Yung sinasabi mo na nahirapan makatulog, sa akin parang baliktad, Rian. Ang bilis ko makatulog. Pero tuwing gigising ako, parang, uy, eto na naman tayo. Oo. Magtatrabaho na naman tayo para sa mga magnanakaw. Well, Yung nga. ganyan, di ba? Gigising ka na Oo. ganon. And then, masaya ka. I mean, I love my job. Oo. Kaya lang, syempre mapagod ka pa rin kahit mahal mo yung Oo. trabaho mo. So, sa mga katulad ko, halimbawa, Rian, na hindi namin sure kung baka sukdulan na yung pagiging hindi ko okay, sinasabi ko lang na okay ako. How would we know kapag, na talaga, sagad na? And it's really time for you to ask help. Ma-observe mo to sa personal mo, no, na parang, pwede mo sabihin kasi na okay ka lang. Pero, kunwari, kapag may mga pagkakataon na, may mga simpleng bagay na nangyari, may mga parts ba Triggers. na mabilis kang maasar kahit sa maliliit na bagay, tumataas na ba yung boses mo, may time ba na parang nagiging emotional ka, ganyan. Mapapansin mo yun kasi naaapektuhan yung pang araw-araw mo Hindi lang tulog mo, pati pagkain mo, nakakapag-skip ka ng meal, o kaya naman kain ka ng kain, kulang ka sa kain. May mga ganun, yung pati appetite mo affected na, energy mo affected din siya. So yung pinaka-common talaga dito kapag sukdulan na, affected na siya kasi hindi ka na makapag-function ng mas maayos compared before. Tapos, nandito din, lumalabas na yung physical manifestation sa katawan mo. Paano? Yan, katulad nung tulog mo. Sabi mo, nakatulog ka ng tulog or nakakatulog Nakatulog ka. ako ng mabilis. Pero yung Oo. pagising mo parang ba, mabigat. mabigat. Yun. So, Oo. kasi dapat masasabi natin na okay yung sleep mo kapag pagkagising mo, refresh ka. Ala. Nandun yung pakiramdam ng parang ang gaan ng feeling, ganyan, sarap ng tulog ko, di ba? Parang ganon. Oo. Pero kung feeling mo parang natulog ka, pero hindi pa rin enough, parang Yeah, pagod na parang pagod pa din ka ako. pa rin. Oo. Oo. Tapos parang minsan hinihila mo na yung sarili mo sa trabaho, tapos napapansin mo na affected na nga yung quality ng work mo, pati yung kung paano ka nakikitungo sa iba. Kunwari, madalas mo nang makikita yung mga negative compared sa, alam mo yun, okay lang naman na realistic tayo na observe natin yung mga okay. negative. Mas pero nega na yung nakikita mas mo. nega ka na compared sa usual. Pwedeng may change na yon. Hindi natin masasabi na kung anong mental health condition yon, pero maganda na magpa-check ka kasi nga, dapat preventive talaga tayo. Basta yung pinaka-core natin dyan, yung pagiging functional mo, nag-a-appear na ba yan sa katawan mo? At the same time, yun, nakikita mo ba na affected na ba yung different areas ng life mo? Tapos ito pa, di ko nasabi kanina, yung dangerousness na tinatawag. Yung tipong, hindi mo naman plano, sorry, trigger warning lang sa mga nakikinig sa atin, hindi mo naman plano na mag-suicide or i-unalive yung sarili mo. Pero may part of you na naisip mo, kung hindi na ako magising bukas, okay lang. Or kung siguro may mangyari ngayon, may umano yung vehicle na sinasakyan ko, carry lang. Yung ganun ka nakawalang pake doon sa nafe-feel mo na okay lang na mawala ako or siguro mas okay kapag wala na ako. Yung sumasagi siya sa mind mo, wala kang plan pero nangyayari siya. O kaya naman yung iba, malala na talaga kasi meron ng plans. Nagsisearch ka na kung paano yung painless, ganyan. O kaya meron ka na nafe-feel na urge na gusto mong saktan yung sarili mo, may mga ganun ka nang nafe-feel. Bukod dun sa sobrang tindi na ng negative emotions na meron ka, 'di ba? So, iyon yung mga additional na pwede mong masabi na may matindi na to. Tapos sasabi mo na, kailangan na magpa-check. O magpa-check. Tapos sasabi mo na sa sarili mo na hindi na talaga ako to, namimiss ko na yung dating ako. Oh my God. Yung mga ganyang example, oo. Hindi pa naman ako, Rian, umabot sa naisip ko nang mawala ako sa mundo. Pero yung huli mong sinabi, parang siguro mga 3 days ago lang. Sinabi ko yun, nakatingin ako sa salamin na, balik ka na sa dati. So, yun, isa na. Sa mga symptoms or signs na dapat magpa-check ka din. Baka may mga bagay ka na hindi mo na-explore pa. Oo. May namimiss ka ba? Ano ang namimiss mo? Grief ba to? Ito nga, bigla naging alam mo, I'm actually thinking kasi alam ko kasi like strong yung personality ko. And pero this is past few months. I don't know baka part din na nanganak ako, 1 taon na yung anak ko, postpartum pa ba to? I really do not know. Pero possibly, kahit super lakas mo dati, in the coming weeks, months, days, or years,
posible mangyari pa rin sa'yo na di mo alam ba't nangyayari sa'yo yung emotions and feelings na to. Up and down kasi talaga siya di ba? Na Okay. parang waves talaga siya, nag-a-appear minsan. Minsan okay ka, Pero ba't minsan biglang ganon? hindi Kung okay. before, hindi siya nag-appear, bakit ngayon lang? Minsan, ito na-observe ko, and surprising siya na during the time na nagsasurvive ka, although ramdam mo may problema ka, pero nasa survival mode ka, ginagawa mo talaga lahat. Marami ako na-encounter na gano'n na kung kailan okay na sila, nandyan na yung bahay, okay naman yung trabaho, stable na. Ngayon lang nag-a-appear yung Oh mga my gosh. ganong nararamdaman nila at iniisip nila na parang nangyari na years ago, pero bakit ngayon pa lumalabas? Kasi, observation ko, ngayon ka merong mental capacity para i-feel, I-absorb to. i-absorb to mga to. Which is ang galing ng body, di ba? That's a very, Galing. very good answer. Before, hindi mo siya na-feel dahil nasa survival mode ka. Pero ngayon, mas ready na yung katawan mo. Di ba? Ang galing din niya mag-adjust. Yeah, And I think magandang yun, no? Parang indicator sa'yo na parang nandito ka talaga sa magandang place na meron ka ng mental capacity na observe siya. Kung yung mga nakikinig na parang okay naman na ako, pero bakit ngayon ko pa lang siya pinaprocess kasi ngayon ka pala nagkakaroon ng chance na pagbigyan yung sarili mo at i-feel to. May mental capacity ka at energy na gawin siya ngayon. Compared before na busy-busy ka paano mag-survive. Yung tipong parang pagbabalik ka sa dating ikaw na parang, paano ko pinagsama-sama lahat ng problema na yun? Diba? Parang pwede mo isipin na dati ba dahil magaling na magaling ako. Pero kasi during that time kapag nasa survival ka, yung 'di ba yung adrenaline mo din na kailangan mo i-survive, life mo yun eh. Or madalas Rian, parang nasasabi, ewan ko kung ako lang or yung iba na nasasabi natin na, mas masaya pa nung wala pa tayo masyadong pera. Di ba may Kasi mga ganun? Yun pala yun. Dahil ngayon, mas kaya mo na i-process yung emotions mo. Oo. Yun pala yung parang explanation for that. Pero, yung mga ganito, hindi man pare-pareho kung gaano katagal Oo. yung paggaling ng isang tao. Ano ba yan? Parang major, minor, meron din siyang classifications, and gaano katagal bago ka maging okay ulit after ng mga sessions na to. Oo. Iba-iba ng Usually, oo. iba-iba ng mga pinagdadaanan. Pero may iba kasi naging okay na sila. Kuwari, in terms of grief yung mga nawalan ng mahal sa buhay o kaya parang may loss sa self nila or anumang klase ng pagkawala, no, na naranasan mo sa life mo. Typically, nangyayari yan na nagiging okay ka. Largely, yung mga symptoms and signs nagiging okay in 2 years time. Tagal, no? Oo. So, kahit actually sa mga babae na parang kakapanganak pa lang, halimbawa, tulad mo, 1 year, nasa adjustment period ka pa din in terms of your body, hormones, sarili yeah. mo. Oo. Typically, 2 years din siya. 2 years siya. Oo. Most of the time, parang nasa 2 years siya. Kaya, mahirap din sabihin na dapat okay na ako. Oh, yeah, kasi akala ko 1 taon na yung anak ko, dapat wala ng Oo. postpartum. Pero nasa adjustment period ka But nun. based on study, 2 years and above Oo, pa, or parang- sometimes more? Oo, depende talaga siya. Pero dapat inaalalayan mo yung sarili mo doon na mas kind ka sa sarili mo kasi pwedeng nandito ka nga sa point na nag-a-adjust ka as a mother or pwede ring parent. And ikaw din ngayon kung kunwari may pinagdadaanan ka, yung nawalan ka ng mahal sa buhay. So parang ang hirap na sabihin mo na sana nakapag-move forward ka or naka-move on ka. Imposible yun kasi kung sobrang close mo yung isang tao tapos kakawala pa lang niya, imposible maging okay ka ng 3 months. Hindi naman yan yung tipong breakup na parang okay ka na kaagad, 'di ba? So iba-iba tayo. Pero typically yung 2 years na yun, medyo mapapansin natin na okay ka na ng mas okay ka na. Hindi na kasing sakit tulad nung dati. Pero may iba medyo mabilis, mga around 6 months nagiging okay na sila. Pero tricky din yon kasi minsan after 6 months yung iba babalik. Oo. Pero Parang 6 months, it's a weekly session. iba-iba. May iba after 3 weeks, iba after a month. Depende sa intensity. Kasi nandun ka to support them eh. Yes, May iba weekly muna kapag mas nakikita natin yung severity ay naandyan. So, ganun. Iba-iba talaga siya. Oo, depende. Malalaman mo lang yun kung magpapacheck ka. Oo. Para ding, at least alam nung expert, psychologist or psychiatrist kung gaano kakadalas dapat Oo. kitain. Ito madalas, I don't know, boomer mindset ba to? Nanay ko ganito madalas pag meron akong pinagdadaanan. Dasal lang, anak. Oo. Dasal lang. Oo. Ma, nagdadasal naman ako, ha? Oo. Is that the right answer para dun sa mga may Oo. pinagdadaanan? Kasi, I mean, we are in, yung faith naman ng mga Pilipino matindi. Oo. Oo. Yeah, ako as a millennial naman, parang naging open-minded na din ako sa mga tao na nagsasalta ng dasal na lang. Kasi dati mabilis ako ma-offend na parang dasal lang, di ba? Parang naasar ako kagad. Pero parang minsan naisip ko na
baka yun lang talaga yung capacity niya ngayon na sabihin sa akin. Oo. Pero kasi tayo na-offend. Pero sana wag niyo sabihin niyo na ganun lang. Kasi Hindi dapat. parang Hindi dapat sinasabi Oo. yun. Hindi naman sa hindi dapat. Siguro timing din. Yeah. Or make sure na yung tao na yon ay someone na parang ganun din ka-open. Oo. 'Di ba? Para maramdaman naman na nakikinig ka kaysa sabihin mo kagad na dasal lang, 'di ba? Kasi hindi naman alam naman natin na hindi enough yung dasal. Oo. Pero siguro kung mai-share ko lang yung yung perspective na nakikita ko na kung sakali meron kayo ma-encounter na ganung tao, madali kasi ma-offend, 'di ba? Lalo pa halimbawa kapag di mo kakilala, ma-offend talaga tayo. Pero siguro minsan tingnan din natin baka yun din kasi yun lang talaga yung capacity nila. Oo, para parang mag-connect sa'yo. baka every time may pinagdadaanan din sila, yun at yun ang ginagawa na, and it works for them. Iniisip nila, it might work for you. Oo, pero siguro pwede natin silang, gamitin natin yung na yun, situation na yun as an opportunity para pwede rin sila ma-educate dun sa part na yun. Siguro yun din yung gusto ko ma-share lang. Aside from, syempre nakaka-offend naman talaga siya, pero baka pwede natin tingnan na, baka yun lang talaga yung niya. Alam niya. Tapos pwede natin siya i-inform na, well, naman, pwedeng nag-work, pero para sa akin, parang hindi siya nag-work kasi ang need ko ngayon, ganito. Parang, okay lang makinig ka, ganyan. Oo, parang, inaalis yung pakiramdam mo na dapat okay lang na hindi ka okay. Pag every time sinasabi yun. Na parang pag nagdasal ka bukas, wala ka nang mararamdaman. Oo, diba? Things like that. Hindi naman lahat ng tao na hindi naman ibig sabihin na parang dadasal ka ay 'di ba, parang okay na agad. 'Di ba recently lang parang merong news na isang pare nag-unalive siya. So pari na 'yun na. So parang ang naman nun, ang saklap naman nun sabihin mo na parang ang totoo. May nabasa kasi ako sa comment section, medyo din ako, medyo natitrigger ka rin minsan. Natrigger ako ng konti kasi sabi niya parang kung totoo kang naniniwala sa Diyos, pari na 'yun eh. Parang question mo pa yung pananampalataya niya. Yeah. Grabe naman. So parang hanggang sa dulo ng Yung life pa rin. niya, iniisip mo na hindi siya enough. Yeah. Kaya na nga niya ginawa yun. Baka Feeling inisip niya niya. hindi siya enough, And diba? most of the time, yung mga ganon, they feel that Pwede, they're not diba? enough. At marami pang dahilan. Kasi Yeah. complicated din kasi yung issue ng suicide. Pero Rian, bakit nga? Ba't umaabot sa ganon? Oo. Bakit umaabot sa ganon na naiisip ng tao? Na yan, nagpapatong-patong na yan talaga na problema na di natin totally alam na pwedeng sa personal, pwedeng sa work, basta lahat yan nagkasabay-sabay, mahirap na. And usually, ang napapansin ko kapag gusto mong gawin yon dahil napapagod ka na talaga sa life na meron ka na, syempre kapag ginawa mo yon wala ka ng responsibility eh. Hindi mo na iisipin kung anong problemang meron ka, hindi mo na kailangang isipin ng ibang tao kasi wala ka na. Yung iba parang iniisip nila yun kasi ito na yung paraan para magsisi kayo out of spite kung bakit din nila gagawin. Kanya-kanya eh. Iba-ibang Iba-iba reason. talagang And rason, what do oo. you tell those people na lumalapit sa'yo, mapa-social media man or personal, whenever they think about those things na ayoko na? Maganda na bigyan nila yung sarili nila ng pagkakataon. Kasi sa ngayon hindi natin nakikita yung kasagutan dun sa mga problema natin. Pero pag binigyan mo yung sarili mo ng chance na magpatuloy, meron kang opportunity na makita pa yung life na pwedeng maibigay sa'yo, may offer sa'yo eh. Kasi kung ako sabihin ko lang din, noong 2018 nag-attempt ako eh. So parang it gets better pa rin. Alam mo yun, basta bigyan natin yung sarili natin ng chance. Na na makita yung life na nag-aabang sa atin at makita mo yung sarili mo na bumubuti. Yes. At may mga taong naniniwala sa'yo. Minsan hindi lang talaga natin nakikita yun kasi iniisip natin yung pain natin, iniisip natin yung problema natin na parang tayo lang. Pero sa totoo nun, may mga tao na willing makinig din sa'yo kung makikita mo lang din sila at pagbibigyan mo yung sarili mo na magpatuloy. Yun nakahelp sa akin para makapag-move forward. Yung sinasabi sa akin ng nanay ko na kung hindi ngayon okay, baka bukas. Tapos kung ganda. hindi Ganda. bukas, sabihin ko sa sarili ko, okay, sige, kung hindi pa rin bukas, sa susunod Susunod na na bukas. araw. Kung Oo. hindi pa rin, sa susunod na araw. And then eventually, hindi ko na malayan na lumalayo na pala yung araw na, ang layo ko na. Nakasurvive ka na. Nakasurvive Ang ako. layo mo na dun sa 2018. Oo. Yeah. Nasa 2025 Nasa ka na. 2025 na ako, 'di ba? Parang ganun. So, ipagpatuloy natin yung
yung life na meron tayo kasi merong nag-aabang sa atin. Hindi mo malalaman, diba lagi natin sinasabi na parang ang malas-malas natin, bigla na lang may problemang darating. Or ang sakit. O ang sakit. Ayoko na. Oo. Biglang nag-change nga din yung perspective ko na naisip ko minsan na parang kung may bigla ang problemang dumadating, may bigla ang swerte din naman na pwedeng dumating sa atin. Kasi hindi ko akalain kung paano ako nakaalis dun eh. Basta nagising na din ako isang araw na pagod na ako sa buhay na meron ako to the point na ayaw ko nang bumalik dun. So parang gusto ko bigyan yung sarili ko ng pagkakataon na makita yung sarili ko maging masaya. So sana bigyan natin yung sarili natin ng chance na maging masaya. And you're a great testament, no? Na kung ikaw, kinaya mo, kaya din nila. Kaya nating lahat to. Kaya nating lahat na hindi Oo. tayo mag-isa. Kasi Yeah. may mga taong nandyan para sa atin. Amen, oo. 2018, nung time na yon na may thoughts kang ganon, psychologist ka na. Hindi pa. Hindi pa. So, it really helped you to understand yourself more. Totoo. Ito talaga yun. Oo. Nakatulong talaga siya sa akin. Pero ayoko naman sabihin na lahat ng mga may mental health struggles, mag-psych na kayo. Oo. O Kanya-kanya pag-aralan din nyo. Pag-aralan nyo. No? Oo. Hindi naman. Kanya-kanya pa rin. Nagkataon lang talaga that time na parang yung mismong skill ko din, nandun din sa point na, marunong naman ako makinig, marunong naman ako umunawa. Magaling ka magsalita. Nagaganon din naman ako, nagpa-practice din naman ako. Sabi ko, baka pwede ako kasi parang yung mga needed na requirement doon, medyo pasok din sa akin, nandun din yung hilig ko. Oo. So, maganda na i-follow mo din talaga kung ano yung nagwo-work sa'yo. Yeah, Ganon yeah. din sa pagpapatuloy sa life natin, di ba? Na parang, ano ba yung nagwo-work sa'yo for now? Ano yung realistic na kaya mong gawin ngayon? Hindi kasi kailangan grand yun, di ba? Yeah. Minsan nga, yung sinasabi mo kanina, integration. Diba? Yung like, let's say for example, you're so busy ng isang buong araw na to, integrate mo lang dyan yung isang magpapasaya sa'yo. Oo. Let's say, listening to music. Yes. Buying your favorite coffee. Yes. Diba, no? Minsan, may mga happy, tayo, parang instant happiness tayo na ma-feel. Oo. Na dun sa pagod natin sa isang araw, pag ginawa natin yun. Oo. Kaya parang, happy. Diba? O kaya di ako masyadong pinansin ng asungot ngayon, Wala masyadong away ngayon. So, pwedeng na din yung win na din yun, diba? Nakatulog Uy, di siya nagsungi today. Oo, diba? Di nagsungi today yung boss mo. Oo. Win na yan for you, girl. Nakatulog ako ngayon, yung mga ganun. Yung kumbaga, parang ang ganda na sinabi mo na ano yung nag-work or parang ano yung nagbibigay Yung binanggit sa'yo. mo kanina, kasi Oo. pinag-uusapan natin yung, is there such a thing as work-life balance? Pero ikaw, this was the first time I heard na work-life integration. Integrate mo yung Kung mga wala bagay. man balance, meron tayo pwedeng i-integrate doon sa napaka-busy nating araw para kahit papano maging happy tayo. Na may kinalaman sa atin. And sana hindi nyo tumatak sa isip nila, na parang yung mga bagay na nagpapagaan sa'yo, magandang integrate mo. Na Kasi minsan maliliit lang. maliliit lang. Kasi Oo. yung mga micro goals na sineset mo na yun, pag nagsama-sama siya, parang problema, di ba? Pag Happy di mo pinapansin, oo. bibigat. Ganun din yung maliliit na mga bagay na masaya, o kaya maliliit na bagay hindi man masaya, pero nagpapagaan, pag nagsama-sama, mas nagiging okay ka. Ganun din tayo pag nagbibuild ng mismong skills natin, pati nung paano magsiset ng boundaries, nagsistart na sa maliliit na bagay lang by building yung assertiveness. Lagi ka nag-yes, ngayon medyo mag-no ka, magda-delay ka ng response, maliliit na bagay siya talaga totally nagsastart. Hindi kailangan, kuwari, in terms of life, lost ka ngayon, kailangan ba mahanap mo yung big why bago ka mag-take ng decision or pagpatuloy yung life mo? Minsan kahit ano lang yung realistic ngayon na kaya mong gawin for now, at pag nagsama-sama yun, anong pattern yung nagbibigay sa'yo ng saya, baka yun yung why mo. Ang Diba? ganda. Ang ganda nun. Kasi minsan hinahanap natin yung malaking solusyon agad. Yes. Pwede namang hindi. Mm-mm. Kasi yung explanation mo kanina off the air, kasi off cam, ang dami na namin na pagtsikahan, na madalas yung mga tao na nagkakaroon ng anxiety, yung binanggit mo about the balde na mabigat and yung, At saka yung baso. tubig, oo. Di ba kung titignan natin, ano ba mas mabigat? Balde na may lamang tubig, tapos isang baso lang talaga na yun lang yung laman ng tubig niya. Pero, yung balde na yun, di ba, kahit yung mabigat siya, di ba, nangangalay tayo, yung baso na yun kahit mukha siyang magaan, pero bit-bit mo siya ng sobrang tagal, ganun din yung impact niya sa'yo, mangangalay ka din, mapapagod ka din. So, kaya kahit gaano siya kagaang. Kahit gaano pa Kung siya kagaan. everyday mo siyang dala-dala. Mabigat pa rin siya. Oo. To the point na mapupuno ka na, 'di ba? Mapapagod ka talaga. So minsan kailangan natin ibaba yung baso na 'yon, 'di ba? At magkaroon tayo ng oras sa sarili natin para alam mo yung mag-isip, mag-reflect ano ba yung mga dapat nating gawin kasi deserve natin magpahinga. Yeah. 'Di ba? Deserve natin magpahinga at necessary talaga siya. Tapos habang bit-bit mo yung baso na yon, na ang bigat-bigat everyday, isip ka naman ngayon ng bagay na pwede magpa-happy sa'yo everyday, Diba? na magpapagaang ng baso na yan. Tama. Kain kang fried chicken. Charot! Diba? Hindi kasi iba-iba tayo mga tao eh. Like ako parang,
Coffee, ikaw ba? Rian, ano magpapasayo? Coffee. Pareho tayo. Oo. Di ba pag hindi tayo makaka-function pag walang kape, pero pag nandyan na siya, alive ka na agad. Oo. So may mga ganun tayo eh. Kahit mga simpleng bagay lang talaga. Yes, simpleng no? coping mechanism ba yung tawag doon? Yes, pwedeng coping mechanism, self-care strategy, di ba? Self-care strategy Oo. is the term. Para sa mga nakikinig or nanonood sa atin ngayon, na feel nila, ako yung tinutukoy ni Rian. Pero ayaw talaga muna magpa-check kasi parang pakiramdam nila, carry ko to, kaya ko pa to. Oo. Meron ba silang pwedeng mga healthy coping mechanism na gawin for them to be okay? Aside dun sa nabanggit na natin kanina na each day integrate kayo ng pwede magpa-happy sa inyo. Oo. So, pag sabi kasi natin self-care, ito yung nakakatulong sa atin para self-care makapag-recover o kaya makapag-recharge. So, malawak yung self-care strategies natin or self-care dimension or area. So, meron tayong physical, halimbawa lang yon, may emotional, may social, pati financial, o kasama din yan. Spiritual, environmental. So, malawak siya, pati trabaho mo or academic, isasama mo yun. So, sa lawak na yun, dapat meron kang po pwedeng itry. Halimbawa, kanina na-mention niya yung kapag natutulog siya, pagkagising niya, pagod pa din siya. Ibig sabihin yung physical self-care na yun, hindi na siya enough. Kailangan i-partner na siya sa iba pang area ng self-care na makakatulong sa kanya para mas maging effective. Kasi dapat, mas marami sana tayong ginagawa na self-care strategies. Halimbawa, spiritual. Kung kayo yung type of person na talagang mahilig pumunta sa church or nagpe-pray o kaya hindi ko sinasabi na parang self-care or parang coping mechanism ang prayer kasi may nag-call out sa akin before na parang hindi coping mechanism ang prayer or paniniwala sa Diyos. Gets ko naman kasi pasensya na hindi kasi ako religious kaya binibigyan ko na kayo and we na. should respect that. Pasensya na. Pero commonly kasi nakakatulong yun sa well-being nila kapag nagdadasal sila. May mga ganun sa tao. church. Oo. So, pwede yun isama sa spiritual. Pero for those people na hindi ganun ka-religious pero gusto nila i-increase yung spiritual area nila, yung may kinalaman kasi yun sa meaning and purpose. So, ano ba yung nagbibigay sa'yo ng purpose? Yung pakiramdam na there's something greater than yourself. Like, nagvo-volunteer ka ba halimbawa sa organization? May natulungan ka ba isang tao na pasaya? Pwede yun eh. Example lang yun. Environmental, time na lumabas-labas, hiking, running era, pwede yan. Nature ba talaga? Nature. Does it really help? Kasi dami ko nakakatulong nababasang ganun. O nakakatulong siya na ma-integrate ka doon sa mundo, 'di ba? And somehow nakaka-develop din siya ng empathy natin, 'di ba? Kaya nga iba diyan yung protect Sierra Madre at all cost, 'di ba? Parang level din yun ng self-care na 'di ba? Environmental. So kasama din diyan halimbawa yung social and emotional, pwede mo pagsamahin, talk to someone you trust. Emotional and social din or emotional gusto mo din ma-practice siya, nagjo-journal ka. Journaling, ang daming gumagawa niyan ngayon. Yung pag-inom, yung sa iba para sa kanila pag-inom ng alak, nakakagaang ng pakiramdam nila. Sana gawin natin siya ng in moderation. Ayan na, makinig kayo. Kasi di ba iba, inom lang natin yan, pre, okay ka na yan bukas. Yan, yung mga ganyan rin yan. Mabuting usapan, no? Oo. Pero pag sumosobra din kasi, masama din siya. Yeah. So, kumbaga parang, bawat problema mo, inom mo ng alak para malango ka, tapos pagkagising mo, nandiyan pa problema. Hindi pa rin na-workout, di ba? Hindi nawala. Pero kung kunwari, ginamit mo siya siguro na nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, somehow naging okay naman, tapos light-light lang, nakakatulong din naman siya. Pero hindi siya sana yung parang solusyon. Every time may pain, biglang yan ang iinumin mo or magyoyosi ka or at least, di ba, gagawa ka pa ng ibang bagay. So, hindi sana ganun. Doesn't help. Pero talking to someone helps. Yes, oo. So, hanapin ninyo yung mga na-mention ko kanina na, actually, pwede nyo i-search kahit kay Google, di ba? Self-care dimensions. Ayan, masa-search nyo yung mismong mga iba't ibang paraan or strategy based dun sa mga dimensions na yun na makakatulong sa'yo. Ayan, wag kayong puro ko ano-ano pinapanood yung YouTube videos dyan. Ito search nyo self-care dimensions. Tapos hanapin nyo doon kung ano yung feeling mo. Eto, perfect pwede to sa makaka-help akin. sa'yo. Kasi hindi naman kailangan na pag magsa-self-care ka, ta-travel ka or add to gastos cart ka. minsan after mo mag-travel, mas na-stress ka pa sa dami ng bayarin. Kasi yung financial self-care mo, wala na. Kasi dapat living within your means, spending habits mo, sinasama mo din yung sa self-care mo, di ba? Malaking factor din ba? Nabanggit mo kasi, yung Financial. travel, financial. Ngayon, ang daming mga nagpapaandaran sa social media. Yung malaking factor din yung social media kung bakit ang tindi ng anxiety ng mga tao. Oo, kasi minsan may mga tao na nako-compare na nila yung life nila. Sa iba. Feeling nila, parang behind na sila talaga. Like, napag-iwanan na sila ng mga kabatchmates nila. Yeah. Pero di nyo naman alam kung mamaya pinagpo-post sila doon, puro naman galing sa di ba? Parang, di natin sure kung saan Galing sa flood control, char. Oo, di ba? Charot lang. Pero, totoo, di ba? Parang minsan, pag ganun, Rian, ang dapat ba gawin? Totally, wag mo na
Social Facebook, media. wala mo ng social media. Or at least pwedeng bawasan, not necessarily na tanggalin. Pero kung kaya mo tanggalin, mas maganda kasi nakakatulong talaga to improve your well-being. Kasi yung pansin mo, kakascroll mo kahit sa TikTok, diba? Ang saya-saya mo, kinikilig ka, pagka gano'n mo, bigla kang umiyak kasi may nakita ka na naman nakakaiyak. Roller coaster Of mo. emotions na parang hindi siya natural sa atin. Kasi 'di ba parang kakascroll mo, iba-ibang emotion yung nafi-feel mo na Hindi dapat ganon. hindi dapat ganun. So, it's unhealthy? Unhealthy din yun na ganun. No? Yung parang ngayon, nakakaiyak, mamaya nakakatawa? Oo, 'di ba parang medyo iba-iba din yung nafi-feel ng tao. So, nakaka-stress din siya sa part mo. So parang kaya maganda sana. Kaya nga yung mga features sana ng social media, kung feeling ninyo hindi okay yun sa inyo, not interested or i-block mo, pwede rin naman yung ganun. But how would you know if yung nakikita mo is hindi na okay for your mental health or for yourself? Pag napapansin mo yung sarili mo kung ano na pinagpo-post mo, may kaaway ka na parati. Hindi mo naman yun pero lagi mo nang inaaway, 'di ba? Yung mga okay lang naman minsan nagiging keyboard warrior tayo, pero parang kung half day na ng araw, ano ka pa din, 'di ba? Di ka na natapos. Oo, Para diba? ka ng bayarang troll. Oo, 'di ba? Yung ganon. Nakalibre pa sa'yo, bongga, 'di ba? Buti nga sana kung bayaran. 'Di ba? Oo. Paano ko nakalibre sa'yo, 'di ba? Oh, parang ngayon, sa nangyayari ngayon dito sa Oo. Pilipinas, sa super stressful, politics, nakawan, flood control project. 'Di ba? Ito ba nakaka-add up din sa anxiety ng mga tao? Marami ako Kasi mga yung sinasabi na-encounter. mo, minsan yung iba, di ba? Halimbawa, nanay mo scroll, ito na naman si ganito. May nakawan na naman na ganyan. Oo. Tapos di ka naman kasama, biglang tinag nanay mo, kaya ikaw mag-iingat ka. Sinasabi ko sa'yo, ganyan. Wala, Nadamay ka na. nadamay ka na din. Oo. Di ba nga yung mga magjowa? Kaya ako pag sinasabi ko sa'yo, kung pag may nakita kang ganyan, May mga naghihiwalay ngayon. Oo, bigla, no? Hindi lang ba sa politics, even yung mga nakikita natin Oo, online. lagi nating Nakaka-add up sa stress natin. nakaka-add up sa stress natin. Tsaka yung mga recently, kunwari mga suicide na nangyari, Yeah, nakakadagdag din sa ay, nakaka-relate ako. Kaya nga, di ba may part ng suicide na Werthermer effect. Yung tipong What's that? Werthermer effect, yung parang copycat suicide. Oh. So, may mga ganun lalo ng pag-public figure, tapos nalaman mo na nawala siya. Kung nagawa niyo yun, paano pa ako? So, yung iba parang nagre-resonate din sa kanila. So, parang iba nangyari, naapektuhan sila, nag-a-attempt din. Pero may positive din naman. Minsan, like halimbawa pag may mga public figure na nagsabi na no-overcome nila yon. Yeah. Somehow, marami din naman natutuwa na, ay, kaya ko din. So, At madami ng ganun ngayon. So kaya nga, sobrang na-appreciate ko yung mga celebrities, influencers na nagagamit nila ng tama yung platform nila kasi tama naman din talaga. Na nagsasalita na sometimes it's really okay not to be Oo. okay. And thank you sa platform mo kasi isa ka doon. Di ba? Oo. Kasi, alam mo, yun nga yun kasi we talked about social media and madalas na nakikita natin sa social media yung magaganda nangyayari sa tao. Yeah. And there was a time na parang takot din ako makita nila yung hindi magandang nangyayari sa akin. But I realized na baka mas importanteng makita nila yun eh. Oo. 'Di ba? Para mas maramdaman nila na nangyayari to sa ating lahat. Oo. Hindi lang sa inyo. Hindi lang kayo napapagod, hindi lang kayo nahihirapan, lahat tayo ganun. Oo. Kaya importante din yung ginagawa mo. Dinistigmatize natin kanina, di ba? Yung tungkol dun sa mga pinopost mo online. Oo. I mean, lahat ng topics mo sa Millennial Psychologist TikTok account mo, kahit aminin na natin, minsan nakakapagod. Oo, may mga ganun. Pero good thing naman na nasanay na ako. Like, hindi ko pinapersonal yung sinasabi ng mga tao minsan na negative. How do you handle it? Yun, nakikita ko, Yung coming mga from, bashing and all oo, that. may mga ganun din naisip ko, okay. Minsan kasi nababasa mo kung paano nila napopost yung comments. Gets, parang nanggagaling, mukhang siya yung nakaka-relate doon. Mas iniintindi mo. Iniintindi ko na Hindi mo lang. sinasagot. Dati ganun ako. Inaaway ko talaga. Parang di ako psychologist. Nanggaganon pa Naging ako. keyboard warrior. Naging keyboard Oo. warrior ako. Pero may times Oo. na hindi ko na pinapatulan. Yeah. May ilan, oo. Pero may times Kasi na syempre hindi na. tao lang din naman tayo. Oo. Kahit pa sabihin mong psychology si Rian, nasasaktan din naman Oo. tayo. Oo. Ikaw nga dito, parang minsan gusto mo yun na lang Oo. sabihin sa kanila eh. Bigyan kita ng medal, gusto mo. Oo, Charot. oo, Pero oo. di ba may mga ganun. Hindi ko na ngayon na nati-take personal yung mga concerns ng iba. You're enjoying it. Na-enjoy naman. May time nga parang charot lang. Gigigil ka pa. De, biro lang. Hindi. But Parang there hindi was ko a time na pinapansin. parang ayaw mo na. Kasi parang ikaw, ginagawa ko nga to help
you Oo. guys. Tapos, hanapan nyo lagi ng butas. Oo, mga ganun. Pero hindi na ako nagaganon kasi parang so far naman, nagiging maingat na din ako sa mga pinopost ko talaga. Like, pinag-iisipan ko na din. Tapos, may times sa parang, hindi naman necessarily laging magra-ride. Alimbawa kasi, di ba, may mga follower ka na parang, ano masasabi mo dito sa ganito, ganyan. Laging Parang, dapat may... mamaya pagsasabungin pa kami nung Oo, kung sino mga creator, di ba? So, sa isip ko, ay, di ko na kailangan replyan. Kasi, Tama naman. may mga enough na mga content creator na nag-comment tungkol doon. Tapos, may iba naman, parang alam mo na nga yung issue eh. Ko-commentan ko pa ba? Di nagkaroon pa ng clout yan. So, parang minamanage ko na din yung energy ko. So, pati yung energy management, sinasama ko na din talaga siya. So, tapos, mini-make sure ko na parang meron akong life outside work or outside social media. Parang, hindi ko na siya tinitake in masyado. Oo. Kung meron man, sobrang lala na nun. Pero bihira talaga na eh. Kasi, yung mga tao, kung paano sila nagko-comment sa social media, minsan, Nagre-reflect on their personality. personal na nila yun. Minsan, sila na talaga yung imagine mo may mga post ka na parang hindi mo naman nilagyan ng kung anong content or context. Pero para mapapansin, bakit galit na galit siya? Okay, siguro baka siya. So, iniintindi mo na, baka may ganun siyang experience. Hinahabaan mo na lang yung pasensya mo sa Oo. kanila. Oo. Totoo. Madami-dami kami na pag-usapan ni Rian dito. Wala pa tayo dun sa part na parang feeling ko dapat mai-guess ko ulit siya soon. Kasi parang gusto ko naman itanong ang tungkol sa mga minarch behavior. Puro anxiety lang kasi na pag-usapan natin Oo, ngayon. no. But if there's anything na gusto mong sabihin sa mga listeners and viewers natin dito, para mabago na yung kapag humingi ng tulong sa expert, psychologist, and psychiatrist, weak yung tingin. Oo. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Na hindi masama na mag-ask tayo ng support or ng help sa mental health professional na actually yun, sign siya ng pagiging matapang, ng pagiging strong din kasi hindi ka somehow nahihiya na sabihin yung bahagi ng sarili mo na hindi mo madalas sabihin sa iba. Hinahayaan mong yakapin yung pagiging tao mo. Kaya hayaan mo yung sarili mo na maging tao ka. 'Di ba? So hindi 'yun kahinaan, pagiging tao 'yun. Kapag sinusubukan mo mag-ask ng support. Kasi sabi nga natin 'di ba, ang tao ay social beings. Kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin yung kapwa. Kaya hayaan mo yung sarili mo na mag-ask ng support. Kung hindi man sa mental health professional kasi may budget kang chine-check, 'di ba? At least kahit papaano yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, lapitan mo. Ang ganda nung sinabi niya, hayaan mong maging tao ka. Oo nga naman, hindi tayo robot. Totoo. 'Di ba? Embrace natin 'tong mga emotions na nafe-feel natin ngayon. Nakaka one session pa lang kami ni Rian, gumaling na po ako. Charot. Healer pala yan. But thank you. Big help, big help. I do hope mag-guest pa kita soon. Ang dami ko pa mga gustong itanong sa'yo. Sure. Kulang yung isang episode for Rian. Do you want them, saan kanila pwedeng hanapin? Online, sa TikTok, Instagram, of course, Ayun. Facebook. Yeah, maraming salamat sa pag-guest dito. And yes, of course, basta mag-schedule lang tayo, game tayo dyan ulit. Lahat ng mga Oo. topics Kunyari, merong, Rian, ito naman pag-usapan natin ngayon. Kasi I really want to help those individuals na walang capacity. Oo, na tama. magbayad at pumunta sa mga professionals Oo. like you. So, pwede niyo akong hanapin sa, Yan. i-type niyo lang sa social media yon, pwedeng sa YouTube. Actually, sa YouTube may mga, na ako doon mental health for Pinoy. Yan. Mga very specific na na needed na gusto nilang marinig. Anong gagawin mo, paano ka, kunwari kapag breadwinner ka, paano kapag, Paano pag may narc nakatrabaho? o pwedeng, Mga ganyan. problema mo Oo. sa trabaho, paano establish yun. Paano pa akong- pag tinatamad ang dami na ako pero ang dami kong bayarin? Yung mga Diba? ganyan. Yung mga ganyang bagay. May mga very specific topic for Pinoys doon na pwede nyo i-check sa So, YouTube channel, Your Millennial Psychologist Yan, doon. hanapin Subscribe natin. kayo. Oo. Yan. Tsaka, every Monday or every week, nagpo-post ako ng bagong episode na may kinalaman sa mental health for Pinoys. And ginagawa natin customized talaga siya. Oo. Paano malalaman kapag may red flags, yung mga ganong, paano ba magsa-self-care kung ikaw ang breadwinner, mga ganyang example, Kaya no? nag-subscribe na ako. Thank you. Ang Ayun. daming ng subscribers ni Your Millennial May Psychologist. 25,000 subs na ako Ang bongga ngayon. mo naman dito. And 12 days ago yung huling video. Oo. So, mag-a-add ako this week. Tapos, Masama ang loob sa magulang dahil magaling lang sa iba. Ganyan yung mga ganyan. topic ni Rian. Anong pwedeng gawin kung walang safe space? Ganon. ganon siya. Oo. So, pati sa YouTube, yun yung maganda kasi mga long-form videos yun na baka makarelate sa inyo. Pag mga pang-araw-araw lang, pwede sa Facebook, i-search nyo, Your Millennial Psychologist. Tapos, kung gusto nyo mga parang
quote cards lang siya usually sa Instagram, Sa Your Instagram. Millennial Psychologist. Ganon din sa TikTok. Ayan. Sa dami ng ginagawa niya, no? Talagang she's all over social media. And we're happy you're doing this. Yeah, thank you Kahit din. minsan nakakapagod. Oo. I Kaya mean, rest din. You're not paid to do that online, but you're still doing it. So, thank you for your service. Thank you din. Sana dumami pa yung ma-reach ng platform mo. Kasi super helpful. Sa akin pa lang ngayon, sabi ko nga sa inyo, naka one-on-one session pa lang kami. one session pa lang, okay na ako eh. Kanina, nasa 40% lang ako. Ngayon, mga 80% na ako. Wow. So, thank you so much, Rian. Thank you I so hope much. makasama kita ulit dito. Yes. Nag-enjoy ako. Ang bilis nga ng oras. Kaya nga, di namin naramdaman na more than an hour na siya. Once again, thank you so much for guesting on From the Heart, your millennial psychologist, Rian Portuguese.